We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dalovieres. Panibagong insidente nin pambabadil na irehistro sa probinsya nin Masbate. Sitwasyon kan seguridad sa probinsya asin sa iba pang areas of concern sa Bicol Region, aramunta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, makalis ang insidente nin pambabadil sa barangay Mayngaran, Masbate City kan October 22 nin hapon, kasuod ma October 23, sarong shooting incident man ang nairehistro sa barangay Tanawan sa Banwaan naman nin Placer, Masbate. Lugadan ang biktimang nagdadalagan para kapitan kan barangay Tanawan, Placer, Masbate, pati na ang tugang kaini. Mantang binawian nin buhay ang saro panindang kaibanan. Pigtutubodan na ang gabos na biktima, anas former rebel, asin ang pigsususpetsara na nasa likod kan pambabadil, mga miyembro kan pigtutubodang makawalang grupo. Sa investigasyon kan pulisya, hali sa pangangampanyaan grupo asin papuli na kuta na, kan tambangan ini kan nasambit na grupo. Yung saro po na wounded na aspirant for barangay captain, siya po ay former rebel. Bali, ang tawag po natin ngayon bako na former rebel, kundi friend rescued. So, kaya siguro siya pinag-iinitan kang sa iya mga dating kaiba na mga CTG. Ito naman sa Placer, rebel returnees yung involved. Wala tayong nakikitang intense political rivalry. So, siguro medyo magdadalawang isip tayo dyan kung election related yan o hindi. 7 mga barangay sa probinsya nin Masbate ang nasa irarom kan red category o areas of grave concern, asin mahigot manindang unyang pigtututukan. May koordinasyon naman ang COMELEC Bicol sa kapulisan asin kasoldadusan sa probinsya. I directed them to reassess the situation in Masbate and give them authority, if necessary, to reshuffle or reassign PNP and AFP personnel without prior authority from us. Ang banwaan nin Libon sa probinsya nin Albay, ipig sa irarom naman kan komisyon sa COMELEC Control, uli sa assassination o panggagadan, asin iba pang mga insidente na katakod kan politika ang motibo. All government forces will be on heightened alert there. There will be augmentation of forces. However, pagdating sa operation ng LGU, status quo. 1,526 na mga PNP personnel ang matarabang-tabang sa pagsyertokan seguridad sa bilog na probinsya nin Albay para sa maabot na pirilian. 576 na mga personahe man kan PCG asin AFP sa probinsya ang sa indang magiging augmentation force. Ang mga ini ide-deploy sa kanya-kanyang pwesto sa Oktubre 27. Sigun sa Albay Police Provincial Office, Kate, sa aldaw kan pag-deliver ng election paraphernalias sa mga polling centers, duman naman mapuon ang pag-secure o pagbabantay kan kapulisan sa lugar. Asin kasabay ka ini, ang pangapudan maninda sa publiko na makipagtabangan sa pagsyertong mayo nin mangyayaring kariribukan sa probinsya, maging sa bilog na rehiyon sa aldaw kan Pirilian. Kate? Jos Mabalos, Jessica. COMELEC naga 99% ng andam para sa mangyayaring barangay asin SK elections sa Lunes sa Oktubre 30. Mga election paraphernalia na nakatagama sa syudad na kumpleto na. Ang iba pang detalya aramunta sa pagtutok ni Chris Novello. All set na ang Commission on Elections sa syudad ni Naga pirang aldaw antes ang barangay asin sanggunian kabataan elections. Preparado naman ang list of candidates na ibubuktak sa 300 na polling precincts asin iba pang gagamiton sa mismong aldaw kan pirilian. Sa benta 99% prepared na kita.
Sa ngunyan, kompleto na po sa mga nagabot na mga accountable forms, kabali na po ang mga balota. Apwera kan mga balota, nag-arabutan naman ang iba pang election para paraphernalia, siringkan indelible ink, ballpen, election returns asin iba pa. Nasa kustodiya ini ngunyan kang Naga City Treasurer's Office para sa maninigong safekeeping asin man inventory. Total na 120,685 na pidaso ng balota sa barangay, asin 38,027 sa SK. Ang naresibi kan opisina na nakatala ang i-distribute sa aldaw ng Lunes, pirang aldaw antes ang pirilian. Sa Sabado 28, Domingo 29, ang mga electoral board members ma-check po, ma-verify kang mga supplies kung tama po ang bilang. Mientras tanto, liwat man na pinagirumduman kan Office of the Senior Citizens Affairs Office kan syudad, ang mga senior citizen na aprobitsara ng early voting hours po na alas 5 hasta alas 7 nin aga. Get out and vote sa mga seniors na identified sa mga barangays. Tapos, ini po bagang sa tuyang pagboto ng early, dako ng pribileyo sa tuya. Kaibanan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Kapulisan sa Viracatan, Duanes naglibot na sa mga kampusanto sa Banwaan. Pagdaranin mga patarom na pigagamit sa paglinig, pigtutugutan pa, alagad dapat na maging responsable man giraray ang publiko. Uyan report ni Rosie Nieva. Sarong simana antes ang undas, naglibot na sa mga pribado asin pampublikong kampusanto ang kapulisan sa Viracatan, Duanes. Inikomo parte kan sa indang preparasyon, nganing masyerto na magiging matuninong anasambitan ng mga aldaw. Sa ngunyan, padagos naman ang paglilinig kan mga pamilya sa pansyon kan sa indang mga namaarap ng paryentes. Ayun, maglilinis na sila hanggang para pagbalik nila ng auno para malinis na yung puntod. Ninhuli ta epektibo sa ngunyan ang election gun ban. Kabali sa pigpapangalad ang pagdara ng deadly weapons, arug kan pigagamit sa paglilining sa mga kampusanto. Alagad nilinaw kan COMELEC na para mientras manindang pigtutugutan ini sa ngunyan. Hindi naman namin yung pinagbabawalan. Kung ang purpose naman talaga is maglilinis ng puntod. Sa ibong kan konsiderasyon na ini, nangapudan ang kapulisan sa publiko na maging responsable man giraray sa pagdaranin mga patarom sa kampusanto nganing dai magriar nin kariribokan. Nakikusap ako na kung pwede itago man lang po na hindi man lamang yung nakakatakot na may bit-bit po dyan sa kalsada o palabas po ng kanilang tahanan po. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga burak na pigtanom kan flower growers sa Daraga Albay, ready na para sa undas. Mga paratanom nin burak naglalaom nin mas marhay na dilihensya sa undas, urog nata na apektaran an sa indang kabuhayan kan pag-aalburuto kan bulkang Mayon kan mga nakalihis na bulan. May report si Jessica Calinog. Labisarong semana antes an undas, preparado na ang mga purak sa tanuman na ini sa Banwaan kan Daraga Albay. Positibo man ang mga paratanom na makakabawi sindangon yan, makalihis ang naging epekto kan pandemya asin pag-alboroto kan bulkang Mayon. Sa katunayan, dawa harayo pa ang Todos Los Santos, may mga nagpapareserve na subuot nin mga burak. Hindi naman masyadong nagtanim noon kasi wala nga bibili, wala daw magatinda. Pwedeng maka-income kami sa dita, nakalusutan mo kung na kaysa namo na. Kaya nagpasalamat ako nakalisa sa lockdown. Kung positibo sinda Eleanor asin Neryo, garo alanganin subuot na makabawi si Christopher. Naulang kayaan sa indang pagtanom kan pig-ebakwar sinda huli sa huma kan bulkang Mayon. Hindi nakatanim yung iba, gusto yan makapagtanim. Hindi nakatanim dahil siyempre nag-evacuitan. Bawal man mag dito sa Matnog. Mientras tanto, piglalauman man na maglangkaw ang presyo kan mga burak sa probinsya, nin hasta 20% sa mga masunod na aldaw, huli sa subuot paglangkaw man kan mga agricultural input. Ini si Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Sir, sa hiling po ba nindo dapat na seryosohon ining barangay and SK elections? Ay, iyo po. Aning mabago ang mga mayong ginibukan pag-pandemic. Pagda balyuhan, mayo man silang mangyayari kan barangay ta. Ay dapat talaga seryosohon ang barangay SK election para maaraman kan mga taong dapat magkaigwasin dakin kin kusog sa pagpili. Siguro seryoso niyan. Sana katatabang mo sa mga kabataan. Oo naman kasi
kailangan yan ng kada barangay para magkaroon ng magandang patakbo sa barangay. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Panahabon sa sarong mini grocery store sa Baaw, Camarines Sur na aktuhan sa CCTV. Si Jessica Kalinog nakatutok. Malinaw na mahihiling sa CCTV footage na ini ang duwang dakulang patos nin gatas na pasimpleng piglaog kan sarong lalaki sa iyang daradarang bag, dawa da ipa nababayadan. Nangyari ang insidente Oktubre 23 nin udto sa laog kan mini grocery store na inininda Alma Villa sa Barangay San Roque, Baaw, Camarines Sur. Pirang aldaw antes ini mangyari, nakuanan man sa CCTV ang panahabon kan parehong lalaki na nahiling subuot kan sarong parabakal asin patago na ipigsumbong sa may sadiri. Bigla siyang pumasok na naman ulit. So nataranta ako kung sinong tatawagin ko. Ang ginawa ko, nagpa-timer siya ako, lumabas ako. Pero yung purpose ko para tumawag ako ng tulong sa mga tindera. Kan makaluwas na ang sospek, pigsundan subuot ini kan agom ni Alma Villa, asin naabutan na pahali na kuta, sakay kan day pa nag-aandar na motorsiklo. Ito po sa susisado po ito, wala pa man po recording di sa samuyang station. Alagad po, base na rin po sa paghapot-hapot sa ibang tao. Hindi po ang suspect na ini, may grupo man na involved sa mga theft and robbery incident po sa lugar. Nagsayuma namang magpa-entrevista pa ang suspetsyado, alagad pignenegar kaini na may iba pa siyang kaibanan sa panahabon. Basado sa CCTV footages kan parehong mini grocery store, napag-araman na puon kan bulan nin Agosto, pabalik-balik na palan ang lalaki sa saindang tindahan para manhabon. Sa saindang tansya, kantidad 90,000 pesos nin mga paninda, ang kabilogang nalalay kaini sa inda. Sa mga kapwa ko po nagninegosyo, sana po mag-iingat po tayo at talagang istriktuhan natin ang hindi papasok yung kung anong dala-dala nila. Kailangan po talagang meron tayong counter sa labas para iniiwan yung mga kung ano man yung helmet. Plano manindang magmukna nin baggage counter sa luwas kan tindahan kung sa iniwawalat kan mga customer ang sa indang daradarang bag asin iba pang gamit. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nasa 11 katao ang naaresto kan mga otoridad sa simultaneous anti-criminality and law enforcement operation sa probinsya nin Camarines Norte. Ang nasambitan ng operasyon, konektado sa transaksyon kan iligal na droga. Kung sa inpitudigdi ang buy-bust operations, duwa ang search warrant asin sarong nagpapat session. Narecover digdi ang kabilugang 30 gramo kan pigtutubudang shabu na kinakarkulong nasa 200,000 pesos ang kantidad. Nangapudan man ang kapulisan sa mga drug personality na punduhon na ang pagkakaimbelto sa iligal na gibo. Napakalaking bagay po nito sapagkat nararamdaman po ng mga masasamang loob na hindi po natutulog ang ating mga kapulisan para mapanatili po natin ang katahimikan dito sa Camarines Norte. Nagkapirang kaso ni measles asin rubella na ikurit kan DOH Bicol. Kaya man ang ahensya padagos ang pangapudan ngunya na pabakunahan ang mga kaakian tanganing malikayan ang mga nasambitan ng helang. May report si Jessica Kalinog. Ang limang mga aki kan 29 anyos na si Kathleen kan Barangay Candato, Libmanan, Camarines Sur. Ana subuot kompleto ang bakuna antes pa man mag-edad sa rong taon. Sigon ki Kathleen, pighinguha talaga nindang mapa-immunize ang mga ini sa indang Barangay Health Center. Huli naman sa magayon na epekto ka ini sa salud kan aki. Sa kadakuli ko mga aki talagang gabos po na baksin. Kaya po talaga ta sa pag-eskwela po baga. Kaya po niya tigahana po yan pag primerong klase. Tapos iyan pong naday magmarakulog ang aki. May tulong tudok nin bakuna pa man na walat ang baby ni Mary Jane.
Dayon niya tulos da ininaasikaso kan magtrabaho sa ibang lugar. Alagad ngunyan, hurot niyang matapos na ini. Ano po kaya ta, pag maganda po ang tapos na ta, ano po, itong kung sa ano, iwas po baga sa hilang. Tapos de siya itong hirilangon na ano. Kaya naano ko din yan sa duwa kong aki. Inimanan maawat na tawan doon kan DOH Bicol Center for Health Development. Urog na tanagkapir ang kumpirmadong kaso kan measles asin rubella ang nairehistro sa rehiyon po Enero hasta Setyembre 2023. Naglalangkaw man subuot ang kaso sa ibang mga rehiyon. Okay, so number 1 po, dahil po mababa po yung kanilang immunization coverage. Sila po yung mga bago mag-isang taong gulang. So kaya po tayo ay sinisikap natin na mabakunahan sila bago sila mag-isang taong gulang dahil talagang mababa po yung immune response nila. So talagang kailangan po nila nitong dagdag na protection. Padagos man ang pangapodan asin pakiulay kan ahensya sa mga magurang na pabakunahan an sa indang mga aki kontra measles, rubella, diphtheria asin iba pang kaparehong helang. En kaso kayang mapabayaan, posibleng magkaigunin outbreak sa sarong lugar na mas magiging dakulang angat man sa mga otoridad asin mga residente ninhuli tamayo pati ininin pigpipiling panahon. En kaso kayang mapabayaan, posibleng magkaigunin outbreak sa sarong lugar na mas magiging dakulang angat sa mga otoridad asin mga residente ninhuli tamayo manin pigpipiling panahon ang virus. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Tibay kan mga Pinoy sa pagkanta, liwat na napatotoohan matapos manggana ang De La Salle University Choral sa kinundusir na 2023 Busan Choral Festival and Competition sa South Korea. Ang detalye sa istorya ni Jessica Kalinog. Top prize for ethnic category. Top prize man for classical mix category, asin binisto, como Grand Prix winner. Yan na naipuli kan De La Salle University Choral, gikan sa Choral Festival and Competition na ginibo sa Busan, South Korea kan October 16 hasta October 21. 30 grupo ang dinaog ninda, kalaban maninda ang 4 pang grupo na gikan sa Pilipinas. Nag-abot naman sa nasyon ang DLSU Choral kung saan sinabat sinda kan mga proud na mga magurang asin iba pang parientes. Siyempre, para maipamati sa indang supporters ang kapangganahan, nagsample ang grupo kan sa indang winning piece. Sama-sama nating abutin, pinakamatayong tawitwid. Sigon sa conductor kan grupo na si Joel Aquino na nangganaman como best conductor, day nagin madali ang kompetisyon, huli sa tibay kan sa indang mga kalaban. Hindi lang naman sila basta regular groups na nag-apply, pero they were screened internationally from different countries. So the fact na nire-represent namin ang country is a big thing. And to win over all those selected entries, napakalaking saya for us. Hasta sa ngunyan, day pasubuot sinda makatubod na sindaan binisto como Grand Prix winner. It was kind of surreal actually kasi the announcement came right after we performed. It was really thrilling, considering na our competitor sa Grand Prix was also from the Philippines. Nauman subuot na mas titibayan paninda sa mga masunod na kompetisyon na sa indang babalihan. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Anong say mo? Dapat bang sineseryoso ang barangay asin SK elections? Ay sa kuya, talagang dapat siniseryoso. Diyan nagpupuon ang sarong politika sa barangay bago mag-abot sa mga national. Dapat siniseryoso talaga. Oo naman. Bakit? They always say the youth are the future leaders. So di ba ang SK, diyan mahahasa ang mga young people to be leaders of the country. Ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Sarong bodega sa Naga City nasulo. Porsyon kan Mayon Avenue haros mag-zero visibility ninhuli kan mahibog na aso hali sa kasulo. Si Chris Novello nakatutok. Marikas na naglakop ang kalayo sa laog kan bodegang ini sa barangay Tinago kan siyudad ni Naga pasado alas 11 kasubagong aga. So may usok na, umaapoy na. Tumakbo ako, pinuntahan ko yung boss ko. Sabi ko, ay, may sunog sa tapat namin. Yan, tapos, wala, kami, nataranta na kami. Tulos man na nagresponde ang BFP Naga City kay iba na ng iba pang fire volunteer sa syudad. Naging padipisilan man ang pagpalsok sa kasulo, hulit na panunin mga gamit siring kan appliances as in furniture sa lugar kaya marikas na naglakop ang kalayo. Sa tindikan kasulo na nagbungkaras digdi sa Mayon Avenue kung mailing nindo sa likod mga kapuso, haros mag-zero visibility na ninhulikan mahibog na aso. Pinutulban para mentras ang supply ng kuryente sa lugar para tawan dalan ng operasyon kan kabuhan kan PFP. Mailing man nga nindo talagang pano-pano. Saro to sa nakakuyen sa mo na makalaog. Alos mayo siyang agihan. Saro pa mostly nagkasusurulo mga ining styro, mga ining plastic. Sabi may mga furniture pa sa likod. Mayo maning nakulugan sa insidente. Manta nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad. Nganing maaraman ang pipunan kan kalayo asan ang kantidad kan danyos na pigwalat kaini. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, mayo nang nanonotarang raot nin panahon o bagyo, alagad padagos na nakaka-eksperyensya nin pag-uran ang pirang parte kan nasyon. Huli iyan sa northeast monsoon o amihan, asin shearline na binibilog nin mahibog na uran, huli sa pagsasabatan kan mainit asin malipot na duros. Sigun sa Pag-asa, dawa nagluyan na ang epekto kan shearline, posible pang mamatean ang epekto kaini sa pirang lugar. Posible man na magkaigwanin thunderstorms sa iba pang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, may pag-uran sa pirang parte kan Camarines Provinces, Catanduanes, Masbate, asin Albay. Posible ang makukusog na uran, urog na kung may localized thunderstorms, kaya maginandam po sa humat nin baha o pagrasay nin daga. Posible man na uranon ang iba pang parte kan nasyon, siring kan Northern asin Central Luzon, Visayas asin Mindanao. Last trip kan bus na biyaheng partido asin Rinconada area hasta alas 8 na nin Banggi. Pagbabago sa oras kan biyahe, huli kan magabat na bulos kan trapikong darakan patrabaho sa Access Road kan Naga City. Ang detalye sa report ni Chris Novello. Puon kan pinunan subuot ang patrabaho sa Access Road sa Del Rosario Cararayan San Isidro Carolina kan nakaaging simana. Nanotoran subuot kan pirang super ning bus na biyaheng Naga Partido asin Naga Rinconada ang atrasadong biyahe. Maginan mga bus na biyaheng Naga Legazpi, apektado naman subuot kaini. Inininhuli sa magabat na bulos kan trapiko sa National Highway. Puon sa rotonda hasa sa boundary kang Naga asin Pili Camarines Sur, urog na tuyong rush hour. Dati, inaabot lang ng mga sarong oras, ikabanga, ngunyan, pag may traffic, inaabot ng mga 2 oras labi. Diyan pa lang, napapalaba ng biyahe. Minsan, inaabot kami ng 4 na oras ang Legazpi namin dahil sa mga traffic nga. Agrangay man inikan mga pasahero sa ngunyan, alagad mayo man subot ining magiginibo. Super po, lalo kapag pauwi rush hour, need na mag-uwi, naabot na ng gabi. Tapos kapag umaga naman, nalilate lagi. Ninhuli kaini, pinalawig o hasta alas 8 na ning Banggi ang last trip kan mga bus na biyaheng Rinconada asin Partido area sa Bicol Central Station. Nahaloy, makabaralik si mga inaasahan tang mga buses dahil sa traffic. Until now, sa indang mga last trip na nag-extend na sinda ning another 1 hour. Piglalao man na maghaloy pa ang siring na sitwasyon, urog na ta sa Desembre pa, piglalao mang matatapos ang patrabaho. So kinikipot na po ang kabos, naka-maximum deployment po kita dyan. And then binabantayan, dati nga ang binabantayan mo dyan pag last hour lang. Pigasigurar man kan manehemento kan terminal asin kan mga bus company na atrasado man ang biyahe, may malulunadan pa man giraray ang sa indang mga pasahero. Kaya banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Pinakiaraman asin basang na sanang pigmaneho kan sarong lalaki an ambulansya kan MDRRMO sa Banwaan kan Milaor, Camarines Sur.
Nangyari ang insidente kanakaaging Domingong maagahon kung saan pigtutubudang may problema sa pag-iisip ang lalaki asin nasa impluwensya pa nin arak. Mayo man subuot nin nakulugan sa insidente asin dayima na danyaran ang lunadan kan opisina kan masusug ini kan mga otoridad sa gilid kan tinampo sa Barangay del Rosario. Susug sa MDRRMO, bistado ninda ang lalaki na pirmi man subuot nagbibisita sa saindang opisina. Posibleng natandaan subuot kay ni ang liabe na ginagamit sa bihikulo asin itinaon na nagluwas para mientras ang personahe kan opisina. Ikinulong subuot ini nin 12 oras asin nagdesisyon man giraray ang opisina na diin na magsunad nin kaso huli kan sitwasyon kaini. Apwera sa Pinyasan Festival, target ngunyan kan lokal na gobyerno kan Daet Camarines Norte na magkaigwanin sa rupang festival sa Banwaan na aapudong Surfing Festival. Masentro ini sa manlaen-laen na water sporting events, arug kan surfing, shortboards, paragliding, kitesurfing, asin iba pa. Para sa Municipal Tourism Office, ang festival na ini ang mabuhay sa bagasbas na saro sa may pinakamagayon na ukol o alon na swak sa nasambitan ng mga aktibidad. Sa oras na marealisar ini, naglalaom ang LGU na mas mabibisto ang lugar bako sa nasa rehiyon alagad pati na sa iba pang parte kan nasyon. Mga kapuso, 62 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man-ibebang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad, ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dolovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.